Magandang umaga po mga kapatid at sa ating mga kapatiran diyan sa dako ng Bataan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat magkakasama tayong muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at sa pangaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po umaga ay napakahalaga ng ating papaksain at hinihingi ko po ang inyong pansin at hinihingi ko ang inyong mga pandinig na pansamantala, ilagay muna ninyo at itutok sa ating pag-aaral ngayon kasi napakahalaga po nito. Ngunit bago sa lahat ay gusto ko pong batiin lahat yung ating mga kapatid sa Bataan. Muli po, hindi ko po kayo nalimutan, mahal na mahal ko po kayo at miss na miss ko na po kayo. Katulad po ni Tatay Badong at Nanay Trining, si Nanay Uding, si Emily, yung kanyang pamilya, sa Ate Lita, si Marilyn, si Brother Mitoy, at saka po si Lisa, at yung kanyang mga anak. Happy birthday, Colleen. Si Bien at si Loida, sa inyong pamilya, God bless. At maging si Kuya Romy at si Ate Mirna, salamat sa inyong pagkatapat sa Panginoon. Si Jeruel at saka si Michelle, pinasalamatan ko din ang inyong pagkatapat sa Panginoon. Ate Dolor at saka Brother Art, Kapos, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun din si Kadomeng, yung inyong pamilya. Kadomeng, binabati ko kayo dyan sa inyong pakikinig sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Si Ate Gladys Quintana, patuloy kang palakasin ng Panginoon at aliwin ng Panginoon. Si Kuya Jerry Bitero, Ate Lilia, si Brother Agnes, at ang kanyang butihing si best friend, si Arnel, pagpalain kayo ng Panginoon. At Bitero, si Ferdi at saka si Ningning. Napakaganda ng pangalan to, Ferdi, pero ang palayaw, balot. So, salamat sa Panginoon. Si Ate Lucy, sa inyong mga anak. Ate Lucy, God bless kayo dyan. Si Melody, si Mylene, at lahat-lahat kayo dyan. Si Brother Jesse Clariño, sa iyong pamilya, pagpalain kayo ng Panginoon. And of course, Brother Antonio, God bless. At patuloy kang palakasin ng Panginoon. Si Kuya Jaime, Ate Early Tolentino, sa iyong pamilya, kay Ma'am Jem, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Andy, Ate Belen, sa iyong pamilya, pagpalain din kayo ng Panginoon. Si Marvin, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Melvin Pitero, si Matt Henry Bitero, at saka po si Hannah, God bless, pagpalain kayo ng Panginoon. At binabati natin ang ating kapatid dyan sa Santa Rosa. Ate Chit, pagpalain kayo ng Panginoon sa iyong pamilya. At si Jessa, yung pamilya nyo, Jessa Bagak, God bless, alam kong nanonood kayo. At lahat ng taga-Sibakan, Ate Melda, Kuya Cesar, si Gina, si Paeng, si Rhea, pamilya, God bless. Nico, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Aimee, yung pamilya ninyo, mga anak. Si Ayan, at saka si Sheila, si Iber, at si Alexa, si Iser Erica, at si Patrick, God bless. Ate Marie, sa iyong pamilya, kung di niya kakilala, Leonora Marie Rosete. Binabati natin kayo dyan. And of course, si Dr. Gigi Sunga, si Ate Marivi Estrella, at si Marilu, si Ate Jocelyn dyan sa UK, si Ate Persing dyan sa Bahrain, at si Ineng, at si pamilya ni Kuya Augusto dyan sa Monarch Subdivision. Aliana, God bless. Alam ko nanonood kayo dyan. Happy birthday, Almay. Saan ang handaan? Iris, happy birthday. Cristel, happy birthday. Colleen, happy birthday. MJ, happy birthday. God bless at makikisalo ko sa inyo dyan. Of course, binabati ko ang aking pamilya, si Ate Lolit, ang aking butihing, maganda at mapagmahal na asawa. At si Abigail at si Hannah, napakabait na mga bata kapag ka natutulog. So, God bless kayo dyan at pagpalain kayo ng Panginoon. Ulitin ko, mahal po namin kayo at kung meron akong nalimutang batiin, pasensya na po kayo at maikli itong aking listahan. Kayo po ay laging kasama sa aking mga panalangin. Sa ating pong pag-aaral ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, napakahalaga nito.
Ang sabi ko kay Ate Lolet, pilitin ng ating mga kapatirang makinig ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat yung pong pag-aaral natin kahapon sa ating Bible study dito sa Lancaster, itatagalog ko po para mas lalong nakakarating sa inyo at naipapaliwanag natin ang gusto sa Tagalog. Meron nagkomentaryo kahapon, sabi nila para daw napakabilis at napakaikli. Hindi po masyadong maikli iyon. Siguro inintay lang ninyo na humaba. Pero yan po pinipilit nating idalhin ang salita ng Panginoon. By the way, meron mga nakikinig dito sa Lancaster, si Brother June, laging nakikinig sa ating pag-aaral. Angelo Castillo at saka si Ate Beth, laging nakikinig. Ang ating pong paksa ulitin natin ang halimbawa. Ang paksa natin, ang halimbawang ibinigay ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagiging masunurin. Kung naalaala po ninyo mga kapatid, noong nakaraang linggo, ang aking sinabi ay ganito: saan mo ilulugar at anong lugar ang paglalagyan mo sa iyong pamilya? Diniscuss ko po sa inyo yung ama, ano ang kanyang role sa pamilya, ano ang role ng nanay sa pamilya, at anong role ng mga anak. At ang pinakamahalagang role ng mga anak ay iyong pagtupad o pagsunod sa utos na pinag-uutos sa kanila ng kanilang mga magulang, and of course, utos ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa inyo nakasalalay ang ministeryo ng gawain ng Panginoon. Hindi ba ninyo nauupunan mga kabataan na kayo ang inaatake ni Satanas? Kayo ang tinutukso ng dyablo, kayo ang tinutukso ng sanglibutan, kayo ang mahihina dahil pinahihina kayo at sinisikap ng dyablo na kayo ay manlupaypay sa inyong panampalataya sapagkat nasa inyo ang pag-asa ng gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Juan ay ganito: kayong mga kabataan, kayo ang susupil sa kapangyarihan ng ating kaaway ang dyablo sapagkat kayo malalakas sa katawan, dapat kayo lumakas sa inyong panampalataya. Kaya kayo ay pinahihina. Kaya makikita niyo mga kapatid, ang ugali ng ating kabataan ay ibang-iba na sa ugali ng mga kabataan noong araw. Noong araw, ang mga magulang, tatayo lang mga titingin sa mga anak, tumatahimik na ang mga anak. Kapag ang mga anak ay naglalaro, titingin ng magulang, biglang tumatahimik ang mga anak. Ngayon, sumisigaw na ang magulang, ang mga anak nagtatatakbo pa. Para bang nawawala ang disiplina. Noong araw, ang natatakot mga anak sa magulang. Ngayon, ang natatakot magulang sa mga anak kasi kapag sinumpong na anak, nagdadabog, isinasali ang pintuan, kung ano nung sinasabi, natatakot ang magulang at umiiwas na magkaroon ng hindi pagkakasundo. Yun ang nangyayari. Kaya nangyayari po mga kapatid, ay ganito: nawawalan ng bisa ang salita ng Panginoon dahil nagiging masuwayin ang mga anak. At hindi lamang po ito, nagiging masuwayin ang mga anak ng Diyos sa mga utos na pinag-uutos ng banal na kasulatan na napakahalaga naman. Nakita po natin mga kapatid, at hindi ko malaman kung bakit ang Kristiyano ay hindi matuto sa kanilang mga nakikita. Hindi ko alam kung bakit hindi matutunan ng mga Kristiyano ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ko malaman na kahit na araw-araw nilang marinig, kahit araw-araw na ipangaral ang salita ng Panginoon, hindi pa rin maintindihan. Bakit? Sapagkat yung binhi na itinatanim sa isipan at puso ng bawat Kristiyano, lalo na ng kabataan, ay dinadagit at sinasakmal ni Satanas. So paglabas ng simbahan, pagkatapos na magbasa, wala nang naintindihan. Alam niyo mga kapatid, pakinggan ninyo itong sasabihin ko sa inyo. Masama na nagkaroon ng COVID. Ayaw ko nito. Maraming bansa at halos lahat ng bansa sa mundo sa ngayon naghihirap. Ang pinakamiyamang bansa, palagay ko sa buong mundo at pinakasaganang bansa ay ang Amerika. Pero sa ngayon, maghihirap po at nasa resesyon ng Amerika dahil sa COVID na ito. Pero alam ba niyo mga kapatid, sa kabilang banda, merong ginawa ang COVID na ito sa inyo. Ano yon? Mga magulang, magpasalamat ka sapagkat nagkaroon ng COVID. Kung hindi, ang anak mo nakikipag-date lagi sa kanyang boyfriend o girlfriend. Eh ngayon, may lockdown. Eh di makaalis. Kaya yung inyong mga anak, sumpungin. Eh bakit? Hindi makaalis ng bahay eh. O pagmasdan ninyo inyong mga anak, sabik na sabik, hindi sa gawain ng Panginoon, kundi sabik na makita ang mga boyfriend nila. Tinanin yung mga Facebook nila.
Ang nakalagay, miss na miss ko na siya. Gustong gusto ko na siyang makita. Pero hindi yung gustong gusto ko nang maka-attend ng simbahan. Gustong gusto ko nang makapag-aral ng salita ng Panginoon. Gustong gusto ko nang makapaglinis ng simbahan. Hindi. Miss na miss ang boyfriend. Oh, kung walang COVID, baka ang anak ninyo buntis na eh. So, sa kabilang banda, may nagawang mabuti. Yung COVID, sa inyong pananampalataya at sa inyong buhay. Sinasabi ko, ayaw ko ng COVID, sumpa ito eh. Pero sa kabilang banda, yung lockdown nakatulong. Nakita ko nga sa YouTube eh. Yung asawa, may number 2. Inabot ng lockdown sa number 2. Hindi nakauwi. Nabistos siya, hindi makauwi. Lockdown eh. Hindi siya makalabas. So magpasalamat yung asawa dahil mayroong lockdown. Kung hindi, di tuloy-tuloy yon. So mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang dahil ang ating pag-uusapan ngayon pagsunod. Napakahalaga nitong pag-uusapan natin. At maraming buhay ng kabataan at ng Kristiyano ang naputi ni Satanas sapagkat hindi sila sumunod at hindi humawak sa ating Panginoong Jesucristo. Pilipos, Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 11. Ulitin ko, hindi po ito katulad ng Biyernes na pag-aaral natin. Medyo mahaba ang pag-aaral natin, kaya pakinggan ninyong mabuti. Ulitin ko, ang Kristiyano ay dapat magpakabanal sapagkat tayo ay tinawag ng banal na Diyos. Unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 8. Siyang tumawag sa inyo hanggang 15. Siyang tumawag sa inyo banal, kaya't kayo ay magpakabanal. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Basahin natin, sapagkat ang paksa natin ngayon, ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan. Dinutukan ko po hanggang sa kamatayan. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kabanatang 2, talatang 5. Na bagaman siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay bilang isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. 2 beses pong binanggit. Hanggang sa kamatayan. Kung hanggang sa kamatayan lang, di martir, pero hindi po. Hanggang sa kamatayan sa krus. Hanggang doon sa karumal-dumal na kamatayan. Ginawa niya. Kaya nga naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay manikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon, si kararangal ng Diyos Ama. Tayo po ay manalangin. Muli manalangin tayo. Pagpalain mo dakilang Ama ang aming pag-aaral ngayon. Muli akong dadalangin sapagkat kailangan namin ng tulong mo. Kailangan ng aming mga magulang ang tulong mo. Kailangan ng mga kapatid ang tulong mo. Kailangan ng magkakapatid ang tulong mo. Kailangan, Panginoon, ng mga anak ang tulong mo. Tulungan mong makita namin ang pagiging masunuri ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang gusto kong makita ninyo rito, mga kapatid, ngayong umaga, ay yung mensahe na aking ipapaloob sa ating pag-uusap ngayon. Akin pong tinitingnan, halimbawa, isang araw may nakipag-usap sa inyo at ang sabi ay ganito, si Jesus ba ay talagang Panginoon at Diyos ng buhay mo? Yun ang tanong. Napakasimple, pero alam niyo mga kapatid, iniisip ko kung ano sasagot natin eh. Si Kristo nga ba ay ating Panginoon? Siya nga ba ay Diyos natin? Sapagkat kung siya ay Panginoon, sinusunod natin siya at nagpapasakop tayo sa Kanya. At kung siya ay Diyos natin, sinasamba natin siya. Ngayon, kung hindi mo ito kayang sagutin ng tahasan sa taong nagsisasalita sa iyo at nagtatanong sa iyo, ang ibig sabihin niyan, meron kang bagay na itinatago sa iyo. Meron kang marahil Diyos-Diyusan sa iyo. Marahil ang Diyos-Diyusan mo ay iyong relasyon. Maaring boyfriend, girlfriend, trabaho, hindi ko alam kung ano, o yung iyong aspiration, o yung kayabangan. Marahil ito ang iyong Diyos-Diyusan. Ang ating Ama sa Langit
Alam niyo mga kapatid na mahirap ang sumunod. Alam niyo ito. Kaya ang sabi niya, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Alam ng Ama sa langit na merong struggle o medyo merong kahirapan pagdating doon sa pagsunod. Alam ng Ama yan. Kasi kahit ang Panginoong Jesucristo nagtanong tungkol sa pagsunod. Kaya may struggle dito kasama na Panginoong Jesucristo. Naalala niyo mga kapatid, pakinggan niyo mabuti ito sapagkat gusto kong maintindihan ninyong sinabi ko. Naalala ba ninyo ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa hardin ng Getsemani? Naalala niyo mga kapatid? Mateo, Kabanatang 26, talatang 39. Ang sabi niya mga kapatid ay ganito, dumalangin siya. Aalahanin niyo mga kapatid na itong ating Panginoong Jesucristo ay masunurin at kailanpaman hindi naging pasuway sa Ama. Ang kanyang isipan ay nasa pagsunod. Pero isang araw, dumalangin siya sa Ama. At ang sabi niya ganito, Ama, alam kong gusto mong gawin ko ito, pero kung maaari, pwede bang ang sarong ito, umalis sa akin? Pwede bang ang sarong ito huwag kong danasin? Hindi niya sinabing, gusto kong suwayin. Ayaw kong tanggapin ang sarong ito, kung hindi ang sabi ng Panginoon, Ama, kung maaari, ilampas mo sa akin ang sarong ito. Ama, kung pwede lamang, huwag kong gawin ang sarong ito. Ama, huwag mo hayaang danasin ko ang sarong ito. Ano ang nakita ng Panginoong Jesucristo? Tingnan niyo mga kapatid, ano ang nakita ng Panginoong Jesucristo sa sarong ito? O yung cup of suffering. Anong nakita ng Panginoong Jesucristo? Ito mga kapatid, pakinggan natin. Alam ko mga kapatid, palagay ko, kahit isa sa mga ito, hindi mo gagawin, hindi mo susundin, at sasabihin mo sa Diyos, kung ikaw ang Kristo, sasabihin mo, Ama, hindi ko gagawin ito, ayaw ko nito. Napakahirap nito. So ano ba yung nakita ng Panginoong Jesucristo? Kaya ito mga kapatid, I think even one of those will push us away and will disobey God, but not Jesus. Anong nakita ng Panginoong Jesucristo? Ito po mga kapatid, anong nakita ni Kristo doon sa sarong ito? Una, ito. Unang-una, yung kanyang kahirapang dadanasin sa kanyang pagkakapako sa krus. So nakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pananaw bilang Diyos, nakita niya mga kapatid, yung kanyang gagawing pagtitiis doon sa krus ng Kalbaryo. Napakahirap po nito mga kapatid. Nakita niya kung paano siya sasampalin. Diyos kahit nga tao napakasakit isipin na yung hindi mo kilala, sasampalin ka at pagbibintangan ka ng bagay na hindi mo ginagawa. Yun ang pinakamasakit dito mga kapatid. Yung pagbibintangan ka ng bagay na hindi mo ginawa at ipinako pa siya doon sa krus. Nang ibig sabihin ng krus ay isang kagimbal-gimbal, nakakasuklam na kamatayan. Ang ipinapako sa krus mga kapatid, tatandaan natin, ay mga taong masasama. So si Kristo sa pagkakataong ito, naging masama. Nakita niya yan Diyos sabi ko nga sa inyo, kahit tao, ayaw nito So nakita niya yan. Ang tanong, kung ikaw ang gagawa nito at papagawin ng Diyos ng bagay na ito, gagawin mo ba? Pero nakita ni Kristo yan. Ang sabi ni Kristo, Ama, yung gusto mo ang masunod sa buhay ko. Your will be done. Gusto ko sanang huwag, pero yung gusto mo ang masunod, hindi yung gusto ko. Pangalawa, ano bang nakita ni Kristo doon sa sarong ng pagtitiis? Doon sa sarong ito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nakita niya the sin burden of the entire world. Nakita niya na ang kasalanan ng buong sanglibutan ay iaatang sa Kanya. So yung kasalanan ng lahat, kasalanan mo, kasalanan ko, ilalagay sa Kanya. So again, siya yung pinakamagiging masamang tao. Abay mga kapatid, napakahirap nun. Si Kristo simula ng ipanganak, wala po siyang ginawang kasalanan. Si Kristo simula ng ipanganak, naging masunurin. Pero sa oras na ito, dadalhin niya ang kasalanan ng buong mundo. Napakabigat nito mga kapatid. Anong pangatlong nakita niya? Yung pag-iiwan ng kanyang mga alagad sa kanya. Kahapon binanggit ko sa English, ang sabi ko ganito. Kung halimbawa, naglalakad kayo ng asawa mo at may nakasalubong ka.
Ang tanong, asawa mo ba yan? Ang sasabihin ng asawa mo, hindi ko kilala, nakasabay ko lang. Gano'n kasakit. O mga anak, pakinggan ninyo, ang nanay mo kasama mo, tinanong ka ng barkada mo, ano mo yan? Katulong namin. Gano'n kasakit sa isang magulang ang itakwil ng kanyang anak. Tinulungan mo, pinag-aral mo, lahat ng bagay ginawa mo. Nang makatayo, itinanong, nanay mo ba ito? Tatay mo ba ito? Hindi ko kilala yan. Gano'n kasakit sa isang magulang? Gano'n kasakit sa isang nagmamahal ang itakwil ng kanyang minamahal? Gano'n ang Panginoong Kristo. Alam niyo mga kapatid, na usong-uso ngayon yan. Wala kang ginawa kundi mabuti. Wala ka namang ginawang masama dahil lang sa kayabangan at dahil dun sa ego, itinakwil ka. Napakaraming tao kung nakitang ganyan. Wala ka namang ginawang masama. Tinulungan mo nung walang-wala. Naging milyonaryo, kalaban mo na. Abe, ganun kasama ang tao, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sa pagtulong, hindi ka dapat humihingi ng kapalit. Pero at least, ikaw na tinulungan, hindi naman humihingi sa iyo ng kapalit eh. Ang hinihingi lamang, huwag ka namang manira, huwag kang magsalita ng masama. Ginawan ka ng maganda eh. Anong ibig sabihin ng utang na loob? Ang utang na loob hindi nababayaran. Hindi dahil milyonaryo ka, kaya mong takpan ng pera. Ang sinasabi mga kapatid ng utang na loob yung panahon na wala ka, yung panahon na hindi mo kaya, tumayo ka at itinayo ka, maliit na bagay ang ibinigay sa iyo, pero nakatayo ka. Yun ang utang na loob na hindi kayang bayaran. Kahit sa lapi. Nagtataka ako sa taong ganyan, sa mga taong ganyan. Kung maninihinging bigyan ka, wala ka namang ginagawang masama. Nakatayo, yumabang, nakatapak na sa pere, nakatapak na sa magandang bahay. Dati, halos ibuwal ng hangin yung bahay. Ngayon, ano nangyari? Yung tumulong, yung dumalangin, yung nag-akay, sinisiraan pa ngayon. Maraming pong ganyan. At alam ng Panginoong Kristo yan. Yun ang pangatlong nakita niya doon sa saro ng paghihirap. Nakita ni Kristo yan. Sabi niya, Panginoon, pwede bang hindi? Kasi napakasakit nun eh. Napakasakit siya sa damdamin ng isang nagmamalasakit. Nakita niya yan, naiiwan sa kanya ng mga alagad. Sabi ni Apostol Pedro, tandaan natin, itong sabi ni Apostol Pedro ha, Panginoon, hindi kita iiwan. Sabi ng Panginoon, ganito, hindi titilaok ang manok ng 3 beses. Hindi pa tumitilaok ang manok, itatakwil mo na ako ng 3 beses. Bago tumilaok ang manok, 3 beses muna akong itatakwil. Di nangyari nga. Abay mga kapatid, bilang pastor, eto tandaan ninyo ha, napakaraming nangako sa akin, Pastor, hindi ka namin pababayaan. Tatayo kaming nasa likod mo. Aba mga kapatid, at the end, wala kang nakasama. Bakit? Alam ng Panginoong Kristo, kaya hindi ako nagdaramdam doon sa mga nagkanuno. Hindi ako nagdaramdam doon sa mga nagtatakwil. Hindi ako nagdaramdam doon sa kumakalimot. Dahil ang Panginoong Kristo, Diyos na siya, kinalimutan pa siya, at iniwan pa siya. At yung si Judas, tinulungan pa yung mga tao magpapako sa krus sa kanya. Kaya mga kapatid, may mga tao tinutulungan pa yung mga naninira sa pastor para sirain ang pastor. Masama po yun. Ang tawag natin doon, Judas Jr. Ayaw ng Panginoong Kristo noon eh. O ngayon, mga kapatid, hindi ba marami sa ating Kristiyano ngayon ipinaguhudas ang Panginoong Kristo? Bakit? Nabubuhay tayong parang hindi Kristiyano. Yung buhay mo sa loob ng simbahan, iba sa loob ng simbahan. Ikaw na anak, sa loob ng simbahan, wala kang ginawa kundi magpapadyak pag hindi na ibigay ang gusto mo. Pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo. Pakinggan ninyo itong mga anak. What you sow, you will reap. Ang anong inihasik mo, dadanasin mo yan. Kung tampalasan ka at suwail sa iyong magulang, dadanasin mo yan. Tatandaan mo yan. Sabi nga ng matatanda, itaga mo sa bato, dadanasin mo yan. Sapagkat yan ang sinabi ng banal na kasulatan, what you sow, you will reap. Pag naging masungit ka sa iyong magulang, ang magulang mo, yung iyong magiging anak, magmamasungit din sa iyo. Pastor, ano gagawin ko? Di magsisi ka ng kasalanan at maging mabuti kang anak at maging mabuti ka sa iyong magulang. Mga kapatid, nakita ng Panginoong Kristo lahat ng ito. At ang panghuli, nakita niya mga kapatid, ang isa sa pinakamasakit na dadanasin niya. Ito ang sabi niya. Kaya ang sabi niya, Ama, pwede bang huwag ko nang
huwag ko nang kunin ang sarong ito. Alam niyo kung ano yung pang-apat? Yung pag-iwan ng Ama sa Panginoong Jesucristo, yung pagputol ng relasyon. Sa ika-4 na wika sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Panginoon ay ganito, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sa sandaling ito, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo dumalangin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa pagkakataong yun, mga kapatid, yung sa pang-4 na wika, pinutol ng Diyos ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo sa pagkakataong yon, doon sa krus ng Kalbaryo, bagaman masakit sa Ama, ay iniwan ang Panginoong Jesucristo upang matupad ang pagbabayad ng kasalanan. Nais ng Ama na maramdaman ng Panginoong Jesucristo sapagkat sinabi mong mahal mo ang tao, sapagkat sinabi mo na mamamatay ka para sa kanila. Ang sabi ng Ama ganito, pinuputol ko ang karanasan ko, ang ating relasyon. Sa pagkakataong ito, hindi kita anak sa oras na ito upang danasin mo ang impyerno sa pagkakataong ito. So dinanas ng Panginoong Jesucristo at naputol ang kanyang relasyon sa Ama at ang Ama pinutol ang relasyon sa kanya sa pagkakataong yon upang maramdaman ng Panginoong Jesucristo ang pagbabayad ng kasalanan. Si Moses, nang siya'y mapunta sa ilang, kinalaban ng lahat. Ang Israelita, kinalaban siya, lahat ng tao kinalaban siya, pero kasama niya ang Diyos. Ang mga propeta inusig, kasama nila ang Diyos. Pero sa pagkakataong ito, si Kristo nag-iisa. Wala siyang Diyos na kasama. Bakit? Sapagkat mahal ka ni Kristo, binabayaran niya at binayaran ng inyong kasalanan. Anong karapatan mo na tumalikod sa Panginoon? Anong karapatan mo na malamig sa Panginoon? Anong karapatan mo na lumayo sa Panginoon? Anong karapatan mo na hindi tumulong sa gawain ng Panginoon? Anong karapatan mo na sumbatan ng Panginoon kapag may dumarating sa iyong problema na yung problemang yun ay dulot ng iyong ginawa? Nakita ito ng Panginoong Jesucristo. At nang makita ng Panginoon, ang sabi niya, Ama, hindi kalooban ko, yung kalooban mo. At muli sa panglimang wika, sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa pang-6, hanggang sa pang-7, tinawag niyang Ama, Diyos ko, ang Ama sa langit, muling naghugpong ang kanilang relasyon. Bakit? Tapos na ang pagbabayad ng kasalanan. Pang-6 na wika, anong sabi ng Panginoon? Naganap na. Yung katubusan ng iyong kasalanan, yung katubusan ng aking kasalanan, yung maruming nakaraan mo, yung maruming kasalanan mo, yung maruming ginagawa mo, nilinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya iniwan ang kanyang pangako na iibigin kita ng walang hanggan. Hindi niya iniwan yung kanyang pangako na I will love thee with an everlasting love. Hindi niya iniwan yung kanyang pangakong iibigin kita ng walang hanggan. Tinupad ng Panginoong Jesucristo. Nakita niya, napakasakit. Ang sabi niya, Panginoon, pwede mo namang gawin ito eh. Pero sabi ng Panginoon, not my will, but your will. Naging masuno rin si Kristo hanggang sa kamatayan. Alam niyo mga kapatid, tama lamang na isipin natin na ang Diyos ay Diyos. Tama yun eh, na si Kristo Diyos yun eh. Talagang Diyos siya. Pero wag natin kalimutan na si Kristo ay Diyos at nagkatawang tao, naging tao, kaya tao. Naging tao din ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakasakit sa Kanya. Dahil naranasan niya bilang tao ang lahat ng ito. So wala tayong karapatan na sabihin, Panginoon, hindi ko kaya dahil kinaya ng ating Panginoong Jesucristo. Naging masunurin siya. Yung sakit at pait na kanyang dinanas ay walang katumbas sa pait na dinaranas natin. Ngayon mga kapatid, magiging masunurin ka bang tulad ng Panginoong Jesucristo na naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan? Pakinggan niyo aking sasabihin mga kapatid. Madalas na ang Diyos may iniuutos sa atin. Una, yung pride mo, alisin mo. Sa ating mga anak, hindi lahat ng gusto natin, kukunin natin. Unawain natin ang mga magulang natin. Hindi lahat ng gusto mo, ikaw na member ng simbahan, hindi lahat ng gusto mo pwedeng mangyari sa loob ng simbahan. Sumunod ka sa patakaran ng simbahan. Sumunod ka sa mga gawain ng simbahan. Kasi hindi lahat ng bagay mangyayari sa gusto mo. Magpakababa ka. Si Kristo nagpakababa, naging masunurin. Ngayon mga kapatid,
anong gagawin mo sa Panginoon? O tatanungin ko kayo mga kapatid, marami sa atin, dito sa Amerika, ang tawag dito stimulus. Maraming tumanggap ng stimulus. Ibig sabihin dito, yung isang buwan, sinweldohan ka ng gobyerno, ibinigay sa iyo ang sweldo. Sa Pilipinas, ang tawag yata dito, hindi ko alam kung anong tawag, pero bawat pamilya, either bigyan ng 6,000 o 8,000. Ang tanong ko, naging masunurin ka ba? Gano'ng kalaki ang ibinigay mo sa gawain ng Panginoon? Pastor, walang-wala na po ako. Yun nga, gaano mo kamahal ang Diyos. Doon nga natin nasusukat Tatandaan natin, ang Diyos, si Kristo, ibinigay ang lahat, pati buhay niya para sa iyo. Yung ba namang ikapo, hindi mo maibigay sa Panginoon? Gano'n ka katapat sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya? Tatandaan natin na walang ipapagawa ang Diyos sa iyo, na walang kapalit na pagpapala. Lahat ng gagawin mo, sabi ng Panginoon, humayo ka, kasama mo ako, at bibigyan kita ng kapangyarihan. Magbigay ka, tatanggap ka. Sagana, liglig at pikpik. O ngayon, tatalikod ka ba sa Panginoon? Kabataan, mga anak, ano yung susuko mo sa Panginoon ngayong umaga? Gusto kong magsuko ka ng buhay ngayon sa umagang ito. Maging masunurin ka sa gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto mo, kung hindi yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Mga magulang, maging magandang halimbawa ka sa iyong mga anak. Akayin mo ang iyong mga anak sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon. Akayin mo sila sa paglago sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, Pastor, hindi ko magawa kasi napakarami kong problema. Pagising ko sa umaga, problema na kaagad. Paano pa ako makakadalangin? Paano pa ako makapaglilingkod sa Panginoon? Pagising ka na umaga, saksakan ang dami ng problema. Mga kapatid, mas malaki ang Diyos kaysa problema mo. Bakit hindi mo isuko sa Panginoon? Yung iyong anak na inululuha mo gabi-gabi, ipanalangin mo, sabihin mo, Panginoon, maging malakas sa anak kong napakatigas na ulong ito ng anak ko. At ikaw, anak, sabihin mo ngayong oras na ito, Panginoon, susunod ako sa iyo at susundin ko magulang ko kasi yun ang gusto mo. Mga kapatid, tayong lahat, ano ang nagawa natin para simbahan? Ano ang iuutos ng Diyos para sa atin, sa ating simbahan? Tapat ka ba? Naging banal ka ba? Nilayuan mo ba ang kaslanan? Nilayuan mo ba ang tukso? Nilayuan ba ang init ng ulo? Nilayuan ba ang basag ulo? Nilayuan ba ang kawalan ng panampalataya? Nilayuan mo ba ang lahat ng mga bagay na nakakahadlang para ikaw ay magamit ng Panginoon ngayong umaga? Kapatid, ipinapanalangin kita. Mahal ka ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon, gamitin ka sa kalalagunan iyong gawain. Yung talento mo, ibigay mo sa Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Kung ikaw ay nag-aral, ibigay mo ang yung talento at degree mo para sa Panginoon. Huwag mong gamitin sa sanglibutan sapagkat kapag ginamit mo yan, hindi para sa Diyos, kukunin ng Panginoon yan. Binigyan ka ng tagumpay, gamitin mo ang tagumpay na yan sa Panginoon. At tatapatin kita mga kapatid, kukunin ng Diyos ang tagumpay na yan at ibibigay sa iba na nagtatapat sa Kanya. Bawat pagpapala, ibinigay ng Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang kalwalhatian. Kapatid, yung iba sa inyo, nag-a-abroad para sa iyong mga anak. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nag-a-abroad ako para sa iyo, para sa mga anak ko. Bakit? Alam ng Diyos na kailangan ng mga anak mo. Ang gusto ng Diyos, marinig sa iyo na ikaw ay nagmamahal sa Kanya at ang Diyos, pagpapalain ka, yung pamilya mo, pati hanap buhay mo. Tumayo tayo mga kapatid, tayo manalangin. Dakilang Diyos o pagpalang Ama, hinihingi ko po sa iyo ngayong umaga na kung maaari, Panginoon, aking hinihiling. Mula po sa akin, Panginoon, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Hinihiling ko, Panginoon, sa iyo, Ama, ang iyong habag. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na basagin mo ang puso namin. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na kami ay tusukin mo yung aming pusong bato na matigas na, nagkaroon ng kalyo sa katigasan. Kaming mga anak, yung pakikinig ng salita ng Diyos at pakikinig sa magulang ay naging baliwala dahil sa kagustuhan namin. Sinusuway namin si nanay, si tatay, si pastor ang iyong salita para lamang sa aming boyfriend nang gusto lamang ay laman, nang gusto lamang ay kamunduhan.
Panginoon, patawarin mo kami. At yung aming young people na ito, gisingin mo ngayong umaga upang malaman niya na ikaw ang dapat paglingkuran at ikaw ang dapat sundin. O Panginoon, masama po at salot ang coronavirus na ito. Pero Panginoon, meron pong bagay na ginawa ito. Hinadlangan kami para magkasala. Hinadlangan kami para sumama sa boyfriend namin. Hinadlangan kami para magtakwil sa iyo. Hinadlangan kami. Young people, magsabi kayo ng tapat. Hindi ba ang boyfriend mo o girlfriend mo o yung kamunduhan mo, yung mga bagay na hindi maka-Diyos ang nasa isip mo ngayon? Tapatin mo ako. Bakit hindi ka dumalangin? Sabi yung Panginoon, patawarin mo ako dahil naglagay ako ng Diyos-Diyosan sa aking harapan. Tayong mga nanay, tayong mga tatay, naging tapat ba tayo bilang tagapanguna, espiritual sa ating tahanan? Nakita ng ating mga anak yung ating mga salita, yung ating kawalan ng pananampalataya, nakita nila. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, sabi yung Panginoon, gusto kong maging magandang halimbawa sa aking mga anak. Kami mag-asawa, nag-aaway, nakikita ng aming mga anak. Patwarin mo kami, Panginoon. Makita sa amin ang pagiging mabuting halimbawa. O Panginoon, tulungan mo kami na maakay ang aming mga anak sa espiritual na kalaguan. Gawin mo kaming halimbawa, Panginoon. At kung meron kaming mga problema ngayong umaga, ikaw na anak, may problema ka. Ikaw na nanay, ikaw na tatay, sa iyong tahanan, may problema ka. Ilapit mo sa Diyos at hayaan mo ang Diyos ang maghimala sa buhay mo. Tatandaan mo, wala kang magagawa, ang Diyos ang pwedeng gumawa ng himala sa buhay mo. Sabi mo, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo. Maghimala ka. Sa may karamdaman, pagpalain mo at pagalingin ang may karamdaman. Sa nangihina, pangatawan, palakasin mo, at ang kumakalog na tuhod, bigyan mo ng lakas. Ang masakit at makikirot na katawan, bigyan mo ng kalakasan. Ang hanapbuhay, bigyan mo ng kasaganaan, at ang walang hanapbuhay, bigyan mo ng pagkukunan, at makahimala kang magbigay ng kanilang pangailangan. Maghimala ka sa buhay namin, Panginoon. Pasaganaan mong biyaya mo sa amin. Tugunin mo kami sa panalangin. Alawin mo kami na nalulungkot. Yung mga nasa abroad, alawin mo, Panginoon. At yung kailang mga anak, naghihirap ang magulang, Panginoon, gawin mong sulit sa mga anak na yung mga anak ay magkaroon ng takot sa iyo, mag-aral na mabuti, mabuhay bilang magandang Kristiyano. Maging halimbawa kami sa mga hindi Kristiyano upang sila'y maligtas at maging banal. Panginoon, pagpalain mo simbahan namin. Sa kawalan ng aming pagtitipon, patuloy mo kaming palaguin sa panampalataya. Ang may mga birthday, Panginoon, pagpalain mo. O Diyos ko, dakilang Ama, idinadalangin ko ang iyong protection. Walang Kristiyano, Panginoon, walang membro ng simbahan namin na magiging biktima ng COVID na ito dahil luhugasan mo kami at lulukuban ng iyong makapangyarihan dugo at ang kamatayan at ang anghel ni kamatayan ay hindi makakahipo sa mga Kristiyano. O dakilang Diyos, protect us. Maghimala ka sa akin. Idinadalain ko ang aking mga kapatid na ito. Alam kong sa bahay tayo nagtitipon. I know we are having our fellowship at home. Marahil nanonood ka sa TV, marahil nanonood ka sa iyong cellphone. Marahil nanonood ka, hindi ko alam kung saan, sa YouTube, hindi ko alam kung saan. Sa Facebook, hindi ko alam. Manatili kang tahimik ngayon. Dali mo sa Panginoon ang iyong mga nasa. Dali mo sa Panginoon ang iyong pagsusuko. Hindi ako nagbibiro, ikaw na young people. Hindi ako nagbibiro. Ito isang pagkakataon na kinausap ka ng Panginoon para baguhin ang takbo ng buhay mo. Ganon din ikaw, tatay. Ganon din ikaw, nanay. Hindi ako nagbibiro. Baguhin natin ang takbo ng buhay natin. Nakita natin ang COVID na ito. Hindi tayo magbago. Alam nating masama na nangyayari sa libutan. Hindi pa tayo nagbabago. Hindi mo lang kung bukas biktima ka ng coronavirus na ito. Hindi ka pa magbago. Huwag mo hayaan na yung iyong laman ay akitin ng girlfriend mo o ng boyfriend mo. Isuko mo sa Panginoon ang buhay mo. Paggamit ka sa Panginoon. O dakilang Diyos, sinusuko ko ang aming buhay ngayon. Tulungan mo kami. Pagpalain mo kami. Gamitin mo nga po, Panginoon, sa umagang ito, ang walang kabuluhang kamay
ng iyong alipin upang igawad ang iyong mahalagang bendisyon. Ikaw ay sumakanila, ikaw ay sumaamin. At ngayon sa mga pagbibigay at ngayon sa mga paghahatid ng walang bahid kapintasan sa harapan ng ating Ama sa Langit. Sumakanya naman paghari mula ngayon hanggang makita natin sa mukhaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Diyos ay sumainyo at subating lahat. Samahan kayo ng Panginoon sa inyong lahat ng gagawin. Huwag po muna tayong aalis mga kapatid. We have a very short meeting. Maikli lamang po ito. Una sa lahat, binabati natin yung may mga birthday ha. MJ, kung sa inyo pong hindi nakakilala kay MJ, ito yung batang napakabait na makikita nyo na lamang nasa tuktok ng basketball court. Napakabait na bata nito. Si Cristel, yan pong aming mga awit. Parang si ano ito si Moira sa gandang umawit. At ganun din naman si Colleen. By the way, yung tatay nitong si Cristel, napakaganda rin umawit nito si Brother Bien. Magandang umawit ito. Kuya Jesse, binabati ko At namimiss ko na yung awit mo at saka yung awit ng iyong mga anak. At binabati din natin ang may mga birthday na iba pa. Almay, happy birthday ha. Happy birthday sa ang ating celebration. Iris, happy birthday din ha. Happy birthday. MJ, Colleen, Cristel, happy birthday. God, ha? Hindi, si Kidlat, si ano iba si Kidlat Si MJ, pati si Kidlat ha. Okay. Si Kidlat, iba ito. Talagang matindi dito. Pangalan pa lang, Kidlat Napakabilis. Si MJ, minsan makikita mo ito. MJ, makikita mo ito. Nasa tuktok na ng basketball court Napakabait na bata nito. So, God bless mga kapatid. Ito po. Patuloy kayong manalangin. By the way, salamat po sa inyong mga panalangin. Sa kabila po ng pagbabawal na magkaroon ng pagsamba sa simbahan, bawal po dito yan Pero ngayon, ang ating pong simbahan dito sa Lancaster, patuloy po tayong nananambahan sa loob ng simbahan. Sinubukan lang po natin na isang linggo, pero lagi po natin ginagawa sa loob ng simbahan. Noong pong nakaraang Huwebes, ang sabi ko, katulad ng sinabi ni Esther, if I perish. Kung aarestuhin nila ako dahil meron tayong pagsamba, hayaan nilang arestuhin ako. So, amin pong pinagpasyahan, sa darating na linggo, meron pagsamba dito sa Lancaster. Alam ba niyo mga kapatid? Biyernes, idineklara po ni President Trump, ang mga simbahan pwede nang magkaroon ng pagtitipon. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Salamat din po sa inyong pagkatapat sa pagbibigay. Patuloy po nating nababayaran yung ating H100 at huwag po nyo kalimutan. By the way, salamat din po sa mga nagbibigay ng naiinggit tuloy ako sa masarap na ulam kina Ate Lolit. Hipon, alimango, na-miss ko na yan Brother Romy, Ate Mirna, na-miss ko na yan. Amen, amen. At salamat sa iyong pagkatapat. Huwag niyong kalimutan si Ate Lolit. Alam niyo naman, nalulungkot din siya doon. Nung minsan sabi nga ni Ate Lolit, gustong-gusto kong yakapin si Ate Mirna. Kaya lang, meron daw social distancing. Kaya salamat sa inyong katapatan kay Ate Lolit. Brother Jimmy, salamat sa inyo dyan. At Jem, lagi kang magpapalakas sa Panginoon. God has a purpose in your life. At sa inyo lahat dyan. So patuloy natin paglingkuran ng Panginoon. Mga anak, magsitalima tayo sa ating mga magulang. Ephesians 6:1, napakahalaga nito. Huwag kang sumpungin, masama yon. Dahil yung pagiging sumpungin, sa diablo yun Si Satanas, kaya naging Satanas, dati Lucifer ito Alam niyo kung bakit naging sumpungin. So huwag kayong maging sumpungin mga kapatid. Hindi niya nakuha gusto niya, kaya nagpapadyak. Ayun, naging Lucifer, naging Satanas. So maging maingat po tayo mga kapatid. Ano po? Panalangin po ninyo kami bukas magkaroon ng pagsamba at ipinapanalangin ko po kayo. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na tayo sumamba, magtipon-tipon tayo sa balanga. Ano po? Tutuloy natin ang ating mga pagsamba at kung dalawa pong bagay. Kung wala tayong maimbitang pastor, tutuloy po natin, live stream po ang mensahe natin kada linggo. Ako po ang magpipreach kada linggo. Ano po? At yung ating Martes, yung ating Merkules na pagsamba, meron po tayong mga lalaki, mga lalaking leader dito
na gustong ipangaral ang salita ng Panginoon, gustong mag-share. Kaya po meron tayong iba't ibang mga lalaking nangangaral sa iyo. Po ating mga men, yun po ang mga nagpipreach. Pakinggan natin. Napakaganda po ng mga testimony nito, mga kapatid. So pagpalain po, pagpalain kayo ng Panginoon, yung ating mga kapatid, Ate Perry, alam ko malungkot ka dyan, God bless. Ate Jocelyn dyan sa UK, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Ineng, alam kong nakikinig kayo dyan, God bless. At Aliana, nakikinig din. At itong pangalan niyang kapatid niya, yung gwapo, Alvin. Alvin, alam ko nakikinig kayo dyan, God bless. Ate Ani, kung nakikinig ka rin, at Ate Ani Mendoza, kapatid to ni Ate Lolet. At si Ate Chit, alam ko nakikinig, mga taga Santa Rosa. Ulitin ko, taga Bagak, God bless po sa inyong mga nakikinig, pagpalain kayo ng Panginoon. Brother June Castillo, God bless, alam ko nakikinig ka ngayon. Salamat sa breakfast, salamat sa itlog. So God bless po mga kapatid, at pagpalain kayo ng Panginoon. Mabuhay po kayo mga kapatid, sumainyo ang Panginoon.